So mga kapatid, tayo ay magpapatuloy sa ating series na ginagawa dito sa ating Sunday School. At dito ay tinatalakay natin yung isang napakahalagang aklat. Ito yung ating confession ng 1689 Baptist Confession of Faith. At ito ay ang kapahayagan ng ating pananampalataya. At tayo ay nasa ika-11 na kabanata na. Mahigit na po tayo sa kalahati. Ito ay mayroong 32 chapters. We are now in the 19th chapter. At ito ay tungkol sa kautusan ng Diyos. Mapatid, kapag kayo ay tumitingin sa batas, ano po ang inyong nagiging unang kaisipan? Kapag nakikita ninyo, nakakabasa kayo ng batas, paano kayo tumitingin? Paano kayo tumutugon? Ito ba ay nagdadala sa inyo ng kagalakan? Ito ba ay nagdadala sa inyo ng takot? Ano ang nagiging bunga nito sa buhay natin kapag nakakita tayo ng utos? Now, ang kautusan na ito ay, ang mga kautusan na ito ay mayroong pinagmulan. At ito ay nagmula mismo sa Panginoon. Bagamat makikita natin na hindi na lahat ng batas ng tao ay nakaayon sa batas ng Diyos, pero ang karamihan ng batas na nangingibabaw ngayon sa mundo ay nagmula sa batas ng Diyos. At para sa kabanatang ito, pag-uusapan natin ang kautusan ng Diyos. Simulan muna natin ito sa pagbabasa ng dalawang mahagandang talata. At ito ay makikita natin sa Psalms 119 verse 97. At ganito ang sabi ng Biblia, "O gaanong iniibig ko ang iyong kautusan, siya kong gunita buong araw." Ayon sa psalmist, ay gano'n na lamang niya minamahal, gano'n na lamang niya iniibig, gano'n na lamang niya sinisinta ang kautusan ng Diyos para ito ay kanyang gunitain, alalahanin, alamin sa buong araw. Sabi naman ng Psalms 19 verse 10, "Mga pinipitang higit kaysa ginto, oo, higit kaysa maraming dalisay na ginto, lalong mainam kaysa pulot, at sa pulot pukyutan." So dito naman nakita natin ang ginawa ng psalmist ay kanyang inilarawan ang kautusan ng Diyos sa dalawang bagay. Una ay inilarawan niya sa ginto, at hindi lamang basta ginto, kundi higit na dalisay na ginto. Ipinapakita ng psalmist kung gaano niya tinitingnan yung halaga nitong kautusan ng Diyos na mas mahalaga pa kaysa ginto at sa purong ginto. Pangalawa ay sa pulot at pulot ng pukyutan. Ang ibig sabihin nito ay isang masarap at isang masustansyang pagkain. Tinitingnan ng psalmist ang kautusan ng Diyos bilang isang masustansyang kautusan na kinakailangan para sa kalusugan ng isang tao. Ganito naman ang sabi ni C.H. Spurgeon, "Ang kautusan ay kautusan ng Diyos, at hindi dahil dito, ito rin ay ating minamahal. Iniibig natin ito dahil sa kabanalan nito at nanabik tayong maging banal. Iniibig natin ito dahil sa karunungan nito at nagsisikap tayong maging marunong. Iniibig natin ito dahil sa kasakdalan nito at nanabik tayong maging ganap. Yaong mga nakakaunawa ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ay nakikita ang walang hanggang kagandahan ng kautusan, habang nakikita nilang itong natupad at nasa katuparan kay Kristo Jesus." So mga kapatid, ang tanong ko sa inyo ngayon ay, mahal nyo ba ang kautusan ng Diyos? Gaano natin pinapahalagahan, binibigyan ng importansya ang kautusan ng Diyos? Para kay sa salmista, para kay Spurgeon, ang salita ng Diyos ay kaibig-ibig, ang salita ng Diyos ay kamahal-mahal, ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Para sa isang Israelita, ang masabi na mahal nila ang kautusan ng Diyos ay nangangahulugang mahal nila ang 10 utos. Kapag ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa kautusan ng Diyos, partikular na tinutukoy po nito ay ang 10 utos.
At in general, ang tinutukoy niya ay ang salita ng Diyos. When we say the law of God, it means first Israelites ay ang Torah, which is ang limang aklat, ang Pentateuch. Okay? Pero pag sinabi natin in general, ito'y tumutukoy sa salita ng Diyos. Ang kautusan ng Diyos noon hanggang ngayon ay ang patuloy na nagiging batayan ng patnubay ng tao para sa kanyang buhay. Ang kautusan ng Diyos sa Israel ay naunawaan nila bilang kaloob ng Diyos, bilang patnubay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Diba? Parang kanina nakita natin sa preaching natin, importante na meron kang knowledge para magkaroon ka ng application ng wisdom. Para sa Israel, kailangan nila yung salita ng Diyos, yung knowledge, para yung pangaraw-araw nilang pamumuhay ay magkaroon sila ng wisdom. So, ang kautusan po ng Diyos ay nakaangkop sa lahat ng sitwasyon. Magagamit natin ito sa mga sitwasyon sa buhay, maging sa pinakasimpleng bagay hanggang sa mga pinakamasalimuot o mga sabihin nating mga medyo, another term ng masalimuot, medyo mahirap na sitwasyon sa ating buhay, magagamit natin ang salita ng Diyos bilang ating gabay. Para sa pag-aaral natin ngayong umaga, sa kabanatang ito ng chapter 19, pag-aaralan po natin yung mga makasaysayan at mga theological na paglalakbay ng kautusan ng Diyos mula sa kasaysayan ng paglikha ng tao hanggang sa pagdating nito sa bayan ng Israel, hanggang sa pagdating nito sa buhay ng sa Panginoong Jesucristo at sa buhay ng mga Kristiyano. So titingnan natin yung yugto, kautusan sa paglikha, kautusan sa panahon ng Israel, kautusan sa panahon ni Kristo, at kautusan sa panahon ng mga Kristiyano. Simulan po natin ito, pag-aralan natin ang kautusan sa paglikha. Basahin natin sabay-sabay ulit ang 1689, chapter 19, paragraph 1. Ready? Read. Okay, parang mga grade 1 lang nabasa. Okay, so ipaliwanag natin anong ibig sabihin ng chapter 19, paragraph 1. Una, makikita natin dito yung unang kautusan. Ito yung tinatawag nating moral law o yung tinatawag nating moral na kautusan sa puso ni Adan. Ang ibig sabihin ito mga kapatid, bago pa man ang institution o bago pa man ang pagbibigay ng 10 utos kay Moses na isinulat sa 2 tapyas na bato, may nakasulat ng likas na mga kautusan sa puso ng tao. Lalong-lalo na sa puso ni Adan. At si Adan ay nakatali o nakagapos sa kautusan ng Diyos ng buong panahon ng kanyang buhay. Inaasahan ng Diyos itong kautusan ng Diyos na nakasulat sa puso ni Adan ay kanyang susundin sa kanyang habang siya ay nabubuhay. Ito yung tinatawag natin na natural law o sa theology tinatawag nating moral law. Ito yung naging pamantayan ng tama at mali para malaman kung ano ang dapat na gawin. At ito yung tinutukoy ni Pablo sa kanyang sulat sa Roma chapter 2, verse 14 to 15. At ito ang sabi ni Pablo, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili, na nangatatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangasusumbungan o
o nangagdadahilanan sa isa't isa. So kung inyong matatandaan, merong partikular na pagkakaiba ang bayan ng Israel at ang bayan ng mga Hintil. Sa bayan ng Israel, inilagay ng Panginoon ibinigay ang 10 utos at hindi ibinigay sa mga Griego. Kaya may nagsasabi, paano kami huhukuman o husguhan kung kami naman ay hindi binigyan ng kautusan? Sapagkat alam natin na kung walang batas, walang parusa. Hindi ka pwedeng parusahan kung wala ka namang nilalabag na kautusan. Kaya para sa mga Hintil, wala naman silang nilalabag na kautusan dahil hindi ibinigay sa kanila ang kautusan ng Diyos. Sinabi na po sa Pablo, hindi ganon. Sapagkat isinulat ng Panginoon sa puso ng mga tao ang kanyang kautusan. Lahat ng lahi na nagmula sa lahi ni Adan ay mayroong mga nakasulat na kautusan sa kanilang puso. Ayon kay Richard Barcelos, ang pagiging larawan ng Diyos para kay Adan ay nangangahulugang ang kanyang isipan ay puspos ng tunay na kaalaman tungkol sa Diyos at kaya niyang iproseso ito. Ang kanyang puso ay moral na dalisay. Siya ay nilikha na matuwid. Ang kanyang kalooban ay kumikilos ayon sa kautusan ng Diyos. Itinuro sa atin ng Romans 2 verse 14-15 na ang lahat ng tao ay merong kautusan ng Diyos na nakasulat sa kanilang puso dahil sila ay nilikha. So whether sila ay Hentil or whether sila ay Hudyo, meron pong kautusang ibinigay ang Diyos. Sa mga bayan na hindi galing o sa mga lahi na hindi galing sa Israel, ang kautusan ng Diyos ay isinulat sa kanilang puso. Now, sa paglikha, kung merong kautusan na isinulat sa kanyang puso, meron ding espesyal na utos na ibinigay ang Panginoon sa kanyang unang nilikha. At yan ay ang huwag kanin ang bunga o huwag kainin ang bunga bilang pagsubok ng kautusan ng Diyos sa kautusang ibinigay ng Panginoon nilagay ng Panginoon sa puso ni Adan at bilang pagsubok sa utos na specificong binigay ng Panginoon kay Adan, binigyan si Adan ng tiyak na utos. Huwag kakainin ang bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. So pinapalala ko sa inyo baka meron pang nag-iisip dito na ang bunga na kinain ni Adan at Eva ay mansanas. Hindi po yun mansanas. Yan po ay bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. At ito hindi isang simpleng pagbabawal, kundi isang pagsubok ng kanyang pagsunod sa Diyos. So this is not just a simple command, but rather ito isang napakahalagang hakbang na ginawa ng Diyos upang subukin ang kalagayan ng kanyang nilikha. At dito po makikita natin sa confession na si Adan ay nilikha na may kakayanang pumili. Ang pagsunod ay magiging kusang loob at hindi sa pilitan. Sa usapin ng free will, sa usapin ng kakayanang pumili, ang meron lamang nito ay si Adan. Yung kakayanan niyang pumili na sumunod at hindi sa Diyos ay nakay Adan. So yung ipinaglalaban ng marami na ang kanyang pagpili sa Diyos ay dahil sa kanyang free will, hindi nila nakita kung ano yung kalagayan na nangyari pagkatapos ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Dahil kung ating pong napag-aralan na ang tao mula nung bumagsak sa kasalanan, yung kanyang malayang pagpili ay naapektuhan ng kasalanan. Kung kaya ang kanyang pagpili ay hindi na natural na pumipili sa Diyos, ang kanyang pagpili ay natural nang pumipili sa kasalanan. Kaya nga sa pag-aaral natin, nawalan ang kakayanan ang tao na pumili sa Diyos simula nung ang tao ay bumagsak sa kasalanan, malibang ang Diyos ang unang gumawa sa kanya para siya'y makapili para sa kaligtasan. Now, ano yung saklaw ng pagsunod?
ito ay personal. Ang ibig sabihin, ang pagsunod ay isang individual na obligasyon. Makikita natin dahil si Adan ang binigyan ng utos ng Panginoon, hindi pwedeng ipasa ni Adan kay Eva ang kanyang pananagutan. Kaya makikita rin natin, bagamat si Eva ang unang nagkasala, si Adan ang binigyan ng utos. Kaya nga nakikita natin sa mga pangangaral, si Adan o si Eva ay nadaya, pero si Adan ay kusang loob na sumuway. Okay, ito yung kaya mas mabigat ang kasalanan na ginawa ni Adan. Bakit? Sapagkat siya ay merong kalooban na suwayin ang iniutos sa kanya ng Diyos. Kaya, ang bawat isa ay mananagot sa Diyos para sa kanyang sariling pagsunod at sa kanyang sariling pagsuway. Pangalawa, ano saklaw nito? Ito daw ay dapat ganap at perpekto. Ang hinihingi ng Diyos ay hindi bahagyang pagsunod, kundi ganap na pagsunod. Ang hinahanap ng Panginoon kay Adan ay hindi lang half obedience or delay obedience, kundi perfect obedience. At ito rin yung makikita natin hanggang ngayon, para ikaw ay tanggapin ng Diyos sa kanyang kaharian, you must have 100% obedience. And alam natin ang katotohanan na wala ng tao ang may kakayanang makasunod ng ganap sa utos ng Diyos. At pinatotohanan yan ng Santiago chapter 2 verse 10, sapagkat ang sino mang tumutupad ng buong kautusan at gayon may magkasala sa isa, ay nagiging may sala sa lahat. Again, yung salitang kautusan, gaya ng binanggit ko sa inyo dito, itong tinutukoy dito ni Santiago ay ang 10 utos. Masunod mo man ng siyam at magkasala ka sa isa, nagkasala ka sa lahat. So ang ibig sabihin, because of that, napapatunayan talaga na walang tao na nakagagawa at nakasusunod sa lahat ng kautusan ng Diyos. At hindi lang ganap, kailangan eksakto. Ang pagsunod ay hindi pwedeng dagdagan o hindi pwedeng bawasan. Dapat sundin ang iniutos ayon mismo sa sinabi ng Diyos. Naalala niyo po ba kung paano dinaya ni Satanas ang babae? Diba? Nilinlang niya ang babae sa pamamagitan ng pagbabago sa sinasabi ng Diyos. Sinabi niyang hindi kayo tunay na mamamatay. Para praise, kaya lang daw ayaw ng Diyos na ipakain sa kanila ang prutas kasi malalaman nila sila'y magiging gaya ng Diyos na nalaman kung ano yung masama at mabuti. Tapos, ang sagot ni Eva, nadagdagan na din. Ang sabi ng Panginoon, wag lamang kainin. Anong sinabi ni Eva? Kahit daw hipuin lang. So, ito yung problema. Kapag ang batas ng Diyos ay binawasan o dinagdagan, nagkakasala tayo sa Diyos. Hindi lang kailangan ganap nating masunod, kundi eksaktong-eksakto ang kanyang kautusan ay dapat sundin. Ito, maliwanag sinabi ng Deuteronomy 12:32, lahat ng bagay na aking iniutos sa inyo ay inyong iingatan upang gawin. Huwag nyo itong daragdagan ni babawasan. Ito rin yung babala sa aklat ng Revelation. Walang sino man ang pwedeng magdagdag o magbawas sa aklat, sa Biblia. Ang sino mang nagdadagdag at nagbabawas ay nagkakasala sa Diyos. Actually, dito natin kinuha ang isa sa mga prinsipyo natin sa regulative principle of worship. Kung bakit ang ating pagsamba ay naaayon lamang sa iniutos ng Diyos. Sapagkat ang nakaluluwalhati lamang sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang eksaktong mga iniutos. At yung huli ay walang hanggan. Continual or perpetual. Ang ibig sabihin, ang hinihingi ng Diyos ay tuloy-tuloy na pagsunod mula sa simula hanggang wakas ng buhay. Now, alam naman natin na dahil sa pagbagsak, nagkaroon din ng kahinaan ng tao. Marami sa mga tao ay mabuting tagapagsimula at pangit na tagapagtapos. Ang ibig sabihin niyan, sa simula, maaaring tayo ay magaling sumunod. Pero habang lumilipas ang panahon, nagiging
pangit na. 'Di ba? Nung una, takot ka sa batas, pero sa huli, hindi na. Now, hindi ganon ang nais ng Panginoon sa batas na kanyang ibinigay. Dapat kapag tayo ay binigyan ng batas, hindi lamang minsanan, kundi ito'y habang buhay natin susundin. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 10, sinumpa ang bawat isa na hindi nanatili sa lahat ng mga bagay na nasulat sa aklat ng kautusan upang gawin ang mga yaon. So mayroong sumpa sa mga hindi ganap at hindi eksakto at hindi patuloy na sumusunod sa utos ng Diyos. Now, dito rin natin makikita yung tinatawag nating pangako at banta. Sa theology, ito yung tinatawag nating covenant of works. Okay, tipan ng mga gawa. Merong pong iniutos ang Panginoon na merong kasamang pangako at merong kasamang banta. Sabi po ng Genesis chapter 2 verse 17, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kayong kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. So makikita natin dito, merong dalawang pangako. Merong pangako at merong banta. Una, pangako ng buhay kung susunod. At ito ay hindi lamang pisikal, kundi buhay na walang hanggan sa presensya ng Diyos. Ang ibig sabihin, kung si Adan ay hindi kumain ng ipinagbabawal na pagkain, si Adan ay hindi makakaranas ng kamatayan. So ang ibig sabihin, ang tao walang kamatayan. Pero dahil nga po ang tao ay nagkasala, kung may pangako ng buhay, may banta ng parusa. At ano yun? Banta ng kamatayan kung sila ay susuway. At ano nangyari? Ang unang mga magulang natin ay sumuway, kaya sila ay nakaranas ng dalawang uri ng kamatayan. So, ipinapaliwanag natin sa theology na ang kamatayan dito ay tumutukoy sa dalawang uri ng kamatayan. Kamatayang spiritual at kamatayang pisikal. Una silang nagkaroon ng kamatayang spiritual, nahiwalay sila sa Diyos. At later on, naranasan nila ang kamatayang pisikal pagkalipas ng mahigit 900 taon. Si Adan ay namatay. At tingnan natin dito din, ano yung kakayanan ni Adan? Yamang ipinagkaloob ng Diyos ang lahat ng kailangan ni Adan sa halamanan, sinasabi din ng kapahayagan na ang Diyos ay nagkaloob sa kanya ng kapangyarihan at kakayanan upang tuparin ito. Ang ibig sabihin, binigyan ng Panginoon si Adan ng abilidad. Meron siyang kakayanan. Meron siyang kalooban. Meron siyang free will. Okay? Meron siyang will na nagmumula sa Diyos para magawa at nasundin ang mga kautusan na ito. Hindi iniwan ng Diyos si Adan na walang kakayanan o lakas para sundin ang kautusan. Siya ay nilikha na may sapat na talino, may kalayaan, may katwiran upang ganapin ang kautusang ipinag-utos ng Diyos. But, this is something that we need to understand. Itong kakayanang ito na ibinigay ng Diyos kay Adan ay maaaring magbago. Nilikha siya ng Diyos ng ganap, nilikha siya ng Diyos na perpekto, walang kasalanan, matuwid, pero yung kanyang kalagayan, gaya na pag-aral natin sa Theotalk, ang kanyang kalagayan ay pwedeng magbago. Okay? Si Adan ay wala sa kalagayang hindi pwedeng magbago ang kanyang kalagayan. Siya ay nandun sa kalagayang pwedeng magbago. At sa kasaysayan, yung kanyang kakayanan na pumili ay nabago. Sapagkat ang kanyang kakayanang pumili ng mabuti ay pinalitan niya ng kakayanang pumili ng kasalanan. Sapagkat sinuway ni Adan ang utos ng Diyos. Kaya sa pagbagsak ng tao sa kasalanan, nawala ang kakayanang ito at ang tao ay naging alipin na ng kasalanan.
Ito yung sinasabi natin, we are now bondage of sin. Yung ating pong will ay bondage ng sin, bilanggo ng kasalanan. Kung kaya, ang ating pong pinipili ay hindi na ang Diyos, kundi ang ating pinipili ang kasalanan. Kaya ang kanyang pagkakasala ay hindi dahil sa kakulangan ng kakayanan, kundi dahil sa malayang pagpili na sumuway. Kaya sa bawat pagbagsak ng tao, walang pwedeng sisihin kundi ikaw. Kaya hindi tayo dapat naninisi kapag tayo nakakasala dahil tayo ang pumipili na sumuway sa Diyos. Kaya nung si Adan ay nagkasala, hindi niya pwedeng sisihin ng kanyang asawa na tumukso sa kanya sapagkat siya ay merong kakayanan na sana ang dapat na ginawa ni Adan ay pigilan ang kanyang asawa. Pero ang ginawa niya, ito tinatawag nating the sin of silence. Yung kasalanan ng pagtahimik. Na kahit alam mo na kasalanan ng ginagawa ng iyong asawa, hindi mo pa pinipigilan. Tahimik ka lang. Yung alam mo na kasalanan ng ginagawa ng iyong kapatid, ay hindi mo pinipigilan. Meron tayong tinatawag na the sin of silence, na katulad ng ginawa ni Adan. Hindi niya pinigilan ng kanyang asawa na kumain ng ipinagbabawal na prutas. Anong sabi ng Ecclesiastes 7:29? Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawa ng Diyos ang tao na matuwid, ngunit sila'y humanap ng maraming katha. Yan. Ang tao nilikha ng Diyos na matuwid, pero ang tao gumawa ng kanyang sariling mga katha, gumawa ng kanyang mga sariling pamamaraan na nagdala sa kanya para maging makasalanan. Kaya ano naging bunga? Nang sumuway si Adan sa utos ng Diyos, lahat ng tao ay pinanganak na makasalanan, yamang siya ang kinatawang ulo ng sangkatauhan. So napag-aralan natin dito sa ating Theotalk, tinatawag nating federal headship. Ang ibig sabihin ng federal headship, merong kumakatawan sa sangkatauhan. At ang kumatawan sa sangkatauhan ay si Adan. Kung kaya, ang kasalanan ni Adan bilang kinatawang ulo ng sangkatauhan ay ibinilang, imputed sa atin. Ito yung katotohanan ng Romans chapter 5 verse 12. Kaya kung paanong sa magitan ng isang tao. Bakit hindi dalawang tao? Sino bang una nagkasala? Si Eva o si Adan? Sino nagkasala? Sagutin niyo, sino? Parang si Eva. Si Eva, ang una nagkasala. Pero kailan pinarusahan ng Diyos ang tao? Nung kumagat na si Adan. Bakit? Dahil si Adan ang federal headship. Si Adan ang ulo ni Eva. Kaya nung nagkasala si Adan, pinarusahan si Adan at si Eva. So ang ibig sabihin, yung sinasabing isang tao dito ay tumutukoy kay Adan. So magitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa libutan at ang kamatayan sa magitan ng kasalanan at sa gayon ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ito ang dahilan kung bakit kahit ipapanganak pa lamang ang sanggol, meron na siyang makasalanang kalikasan. Kaya nga sinabi ni Buddy Bacam, buy first in diapers. Hindi ipinanganak na munting anghel. Mga demonyito at mga demonyita ang ipinapanganak natin. Kapag hindi natin tinuruan ng katotohanan ng salita ng Diyos, ay natural na lalabas sa kanila ang pagkamakasalanan. Kaya merong utos ang Diyos na turuan ang mga anak ng salita ng Diyos sapagkat magiging normal sa mga bata sa ayaw mo man o hindi na sila'y lalaking makasalanan, sumusuway sa utos ng Diyos. Kaya, itinatag ng Diyos ang moral na kalikasan na kautusan sa puso ng tao at sinubok siya sa isang tiyak na utos. Ang pagsunod ay magdudulot sana ng buhay.
Pero ang pagsuway ay nagdulot ng kamatayan. Si Adan ay may kakayanan sa simula, ngunit siya'y nabigo. At dahil dito, lahat ng tao ay pinanganak na makasalanan at magkakasala. Alam ko, may mga nagsasabi sa inyo, bakit naman ibibigay sa akin ng Diyos o ipaparatang sa akin ng Diyos ang kasalanang hindi naman ako ang gumawa? Di sana ang ginawa na lamang ng Diyos, ako'y gawing katulad ni Adan. Ako ang pipili ng aking kinabukasan. Ang tanong ko lang kaya sa inyo, kung kayo kaya ay gawing katulad ni Adan, hindi ka kaya magkakasala? Alam nyo, dapat nating tingnan, yung federal headship ni Adan ay isang disenyo ng Diyos. Dahil kung hindi ka kasama sa federal headship ni Adan, hindi ka rin magiging kasama sa federal headship ng ikalawang Adan. Sapagkat ang ililigtas lamang ng ikalawang Adan, which is ang ating Panginoong Kristo, ay yung mga sangkatauhang nasa ilalim ng pamuno ni Adan. At yung sakaling ayaw mong maging katulad ni Adan, baka isang segundo pa lamang ng buhay mo sa mundo, ikaw ay wala na dito. Sapagkat hindi ka mas magiging mahusay kaysa kay Adan. At ang tanging solusyon para sa bumagsak na kalagayan ng tao, ang tanging solusyon sa hindi pagtupad ng tao sa kautusan ay ang ikalawang Adan. Ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. So yun po yung una. Yan ang ibig sabihin ng paragraph 1. Ito yung pagbibigay ng kautusan ng Diyos sa unang mga tao. Ngayon, tingnan natin yung ikalawang kabanata o ikalawang talata, ang 10 utos sa Israel. Basahin na rin natin sabay-sabay. Ready? Read. 1689. Laksan. Up, sabay-sabay. Ready? Read. Ay patuloy sa pagiging isang ganap na panuntunan ng katwiran matapos ang pagkahulog at ibinigay ng Diyos sa bundok ng Sinai sa 10 mga utos na nakasulat sa 2 tapyas. Ang unang 4 ay naglalaman ng ating tungkulin sa Diyos at ang 6 na iba pa ang ating tungkulin sa tao. So, may gina natin dito mga kapatid, yung tinatawag na pagpapatuloy ng moral law o pagpapatuloy ng moral na kautusan. Kahit bumagsak si Adan, nanatili ang likas na kautusan sa puso ng mga tao. Yan yung binanggit natin sa Romans chapter 2, verse 14 to 15. Ngunit, dahil sa kasalanan, ito nga yung nangyari, naging malabo at mahina na ang kaalaman ng tao rito, kaya kinakailangan na ito ay muling maipahayag. Kaya mapapasin ninyo mula sa panahon ni Adan, pagdating ng Genesis chapter 6, ano daw nangyari? Ang tao ay sumama ng sumama. At ang sabi nga ng Biblia, ang nakita na lamang ng Diyos sa kanilang puso ay puro kasamaan. Kaya anong ginawa ng Panginoon sa Genesis chapter 6? Ginunaw niya ang mundo sa pamagitan ng baha. Pero pagkatapos po na ang tao ay magkaroon ng pagbabagong lahi, dahil ang tao after noon ay nagmula na lamang sa 8 tao, kay Noah sa kanyang asawa at sa kanyang 3 anak at sa kanyang 3 manugang, anong nangyari? Dahil nga sa kasalanan, kahit na may kautusan sa puso ng mga tao, anong ginawa pa rin ng mga tao? Nagpatuloy pa rin na nagpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Ngayon, dahil dito, ang Diyos ay gumawa uli ng isang paraan. Ano yon? Isinulat niya na ito hindi lamang sa puso. Isinulat niya na ito sa 2 tapyas ng bato. At ito po ay ang pagbibigay sa bundok ng Sinai. Ito yung mahalaga. Ang parehong batas na nasa puso ni Adan ay muling ibinigay kay Moises bilang ang 10 utos. So yung law na nasa puso pala ni Adan, ito pala yung 10 utos na ibinigay kay Moses. Ang pinagkaiba lamang, yung kay Adan, nasa kanyang puso. Yung na kay Moses, isinulat sa 2 tapyas na bato.
Hindi ito bagong kautusan, kundi ang parehong moral na kautusan na isinulat sa puso ni Adan. Kaya makikita ho ninyo, kahit wala pang kautusan ng 10 utos, kasalanan na ang pagpatay. Naalala niyo yung ginawa ng anak ni Adan sa kanyang kapatid? Yung ginawa ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel. Pinanagot ba ng Diyos si Cain sa ginawa niyang kasalanan kay Abel? Yes. Nasaan yung utos? Nasa kanilang puso. Kaya pinarusahan ng Panginoon Cain dahil siya ay nagkasala sa pagsuway sa utos na inilagay ng Panginoon sa kanilang puso. Now, dahil nga ito'y lumabo na ng lumabo, nang dahil sa kasalanan, kailangan itong ma-revive. Anong ginawa ng Diyos? Gumawa siya ng 10 utos na nababasa ng mga tao. Isinulat niya ito sa 2 tabletang bato. At ito yung kanyang utos. Sabi ng Deuteronomy 4:13, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ito ang tinutukoy ang Exodus chapter 20 verses 1 to 17. So merong 2 tapyas na bato. Ano yung nilalaman ng 2 tapyas na bato? Sa bagong tipan, ito po ay ibinuod ng Panginoong Jesucristo. Sa Matthew chapter 22, 36 to 40, may nagtanong sa Panginoon, Guro, alin baga ang dakilang utos na kautusan? 37, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ang buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito, nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Now, napakahalaga nito kasi bakit? May mga nagtuturo na hindi na daw binding o hindi na daw nagpapatuloy ang 10 utos sa bagong tipan. Sinasabi nila ang 10 utos ay para lamang sa bayan ng Israel. Ito daw ay hindi nakasama sa bagong tipan. Sa lumang tipan, merong 3 partikular na grupo or grupo ng mga kautusan. Meron tayong tinatawag na ceremonial law. Ito yung batas na kanilang sinusunod sa pag-aalay, sa pagsamba. Meron silang tinatawag, kasama na din dito yung dietary law, ceremonial law at dietary law. Meron silang tinatawag na civil law at meron silang moral law. Sa kanila, lahat ng law na ito ay nawala. Pero sa bagong tipan, hindi po ganun ang ibig sabihin. Hindi man binanggit ng Panginoon yung 10 utos, dito sa kanyang talata na binanggit, sinamarize niya ang 10 utos. Sapagkat sinabi niya, meron 2 lamang na utos na lamang. Ibigin ng Diyos, ibigin ng kapwa. Kapag hinati po natin ang 10 utos, ito ang lalabas. Ang unang 4 na utos, ito ay tungkol sa ating tungkulin sa Diyos. Itinuturo kung paano mamuhay na may tunay na debosyon at pagsamba sa Diyos. In short, yung unang 10 utos, ang buod niyan, ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Ano ba yung unang 4 na utos? Unang utos, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ang ibig sabihin niyan, walang katunggaling katapatan sa Diyos, walang dapat na humihigit sa Diyos. Ang ibig sabihin, wala tayong dapat ibang Diyos. Walang dapat mas nakakaangat sa Diyos. Pangalawa, wag luluhod sa kahit anong imahen, spiritual na pagsamba. Walang ibang sinasamba. Kaya tayo hindi dapat wala tayong dapat na mga ribulto, mga anito, o mga sinasambang tao o Diyos-Diyosan sa ating bahay at sa ating buhay. Pangatlo, huwag gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ang ibig sabihin ito, paggalang sa pangalan ng Panginoon. Hindi mo maaaring banggitin ang pangalan ng Diyos ng basta-basta na lamang. Ito rin ay paggalang sa nilikha ng Diyos. Hindi mo pwedeng sirain ang mga bagay na nilikha ng Diyos sapagkat ang Diyos ang gumawa nito. Kaapat, igalang ang araw ng pamamahinga.
maglaan ng isang araw para sa pagsamba. Kaya nga yung pagsamba ay isang napakahalagang araw para sa mga mananampalataya. Yung apat na yan, tumutukoy yan sa utos na ibigin ng Diyos ng higit sa lahat. Ano yung ikalawang utos? Yung huling anim, tungkol ito sa ating tungkulin sa kapwa. Itinuturo kung paano tratuhin ang kapwa na may paggalang, katapatan at katarungan. Ibig sabihin, ibigin ang kapwa na gaya ng sarili. Hindi po ibigin ang sarili para matuto kang umibig sa kapwa. Hindi po. Natural na nating iniibig ang ating sarili, kaya ang utos, ibigin ang kapwa na gaya ng sarili. Ano po yung anim na utos na yan? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Paggalang po yan sa mga magulang at paggalang sa otoridad. Lahat ng may otoridad dapat nating igalang. Huwag kang papatay. Pagbibigay ng halaga sa buhay at pagkatao ng kapwa. Hindi lang ito tumutukoy sa literal na pagkitil ng buhay, kundi yung mga masamang kaisipan na sumasakit sa isang tao. Huwag kang mangangalunya, katapatan sa pag-aasawa. At ito ay again, hindi lamang sa pisikal, kundi maging sa puso at isipan. Huwag kang magnanakaw, paggalang sa pag-aari ng kapwa, huwag kang sasaksi sa di katotohanan, katapatan sa katotohanan, kinakailangan mong laging magsabi ng pawang katotohanan. At ikasampu, huwag kang mag-iimbot, kalinisan ng motibo at kaisipan. So ang punto natin dito mga kapatid ay ito, ang 10 utos ay hindi naglaho matapos ang pagbagsak. Bagkus ito'y nananatili pamantayan ng katwiran. Lalo na nung ito'y isinulat sa 2 tapyas na bato. Sabi ni David Jones, sa madaling salita, masasabi natin na ang moral na kautusan ay umiiral bago pa ang Sinai, sa Sinai at pagkatapos ng Sinai. Tunay nga, ang moral na kautusan ay naroroon sa kabuuan ng kasulatan bilang pagpapahayag ng karakter ng Diyos. Ang moral na kautusan ay walang hanggan, hindi nagbabago, siyang pamantayang nagamit ng Diyos sa paghatol sa tao. Ibig sabihin, ang 10 utos ay hindi lamang ibinigay sa panahon ni Moses sa bundok ng Sinai, nandoon na ito sa panahon ni Adan kay Abraham. Nasa panahon na nandoon na ito bago pa man dumating ang bayan ng Israel. Nandoon na ito at hanggang ngayon, ito pa rin ang pamantayan ng Diyos kung ano ang tama at mali, sapagkat ito ang salamin ng kanyang kabanalan at katarungan. Kaya hanggang ngayon, malalaman natin kung ano ang mali sa tama kapag tinitingnan natin ang 10 utos. Kaya ito yung lagi ko tinatanong sa mga kinakausap ko, ano ba ang basihan ninyo para masabi ninyong tama ang ginagawa ninyo? Ang pamantayan po ay hindi ang sarili mo, hindi ang pananaw mo. Ang batayan para malaman ang tama at mali ay ang utos ng Diyos. Kaya bilang konklusyon, ang tema ng 10 utos ay kabanalan. Ang paghiwalay para sa Diyos ay ang paghiwalay para sa Diyos mula sa kasalanan. Ito ay hindi lamang listahan ng mga pagbabawal, kundi paanyaya na mamuhay sa kabanalan. Ang Diyos ang nagtakda ng malinaw na pamantayan upang ang kanyang bayan ay manatiling hiwalay sa kasalanan at lubos na nakatalaga sa kanya. Itong sabi ni Moses, Exodus 20:20, at sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo at upang ang kanyang takot ay sumainyo upang huwag kayong magkasala. Hindi tayo dapat matakot sa batas kung ito'y ating susundin. Pero matakot tayo sa batas kapag ito'y ating sinusuway. Kaya, di ba minsan, dito sa atin sa Pilipinas, marami tayong mga batas. Alam nyo, kaya lang naman tayo natatakot kasi pag nasusuway natin. Pero hindi dapat katakutan kasi ang batas na ibinigay ng Panginoon ay para sa
kaayusan. Matatakot lamang tayo kapag binabaliwala natin ang kautusan ng Diyos. At ito pa rin ang kinakailangan sa ating panahon. Noon, kailangan ito ng bayan ng Israel. Ngayon, kailangan ito ng bayan ng Diyos. Sabi ng 1 John chapter 2, verse 1, mga mamunting anak ko, ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. So ito yung dahilan kung bakit kailangan mong alamin ang salita ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit kailangan mong mahalin ang salita ng Diyos. Dahil kapag nagmamahal ka sa salita ng Diyos, hindi ka magkakasala. The more you know your Bible, the more you know how to obey God. Sabi nga ng isang kasabihan, ilayo mo ang Biblia sa buhay mo at lalapit ka sa kasalanan. So kapag ikaw ay hindi gumamit ng banal na kasulatan, siguradong ikaw ay lalapit sa kasalanan. Kaya bilang hamon, ang 10 utos ay hindi lamang para, skip na natin yan, ang 10 utos ay hindi lamang para sa Israel noon, kundi para ito sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon, bilang pamantayan ng kabanalan. Ito ay ang panghabang buhay na pamantayan ng moralidad para sa lahat ng tao. Kaya magkakaroon lamang ng kabanalan ang mga tao ng Diyos kapag tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos. Alright, any question or any comment, clarification with our lesson this morning? Sige po, question?